Hello, what's up mga kasining? Ako nga pala si Kuya G. Graduate ako ng kolehiyo pero wala akong trabaho. Kaya pinasok ko yung mundo ng sining kung saan ito yung mundo na tahimik pero makulay. At dito ako nabubuhay. Dito ako masaya. Ito na rin yung buhay ko. Kaya panoorin niyo po itong video hanggang dulo. Magbibigay lang po ako ng konting inspirasyon para sa mga beginner or nagsisimulang i-develop ang kanilang talento sa larangan ng sining. Ako si Jay. Graduate ako ng kolehiyo pero walang trabaho. Ito ang kwento ng buhay ko bilang alagad ng sining. Sa dami ng nagkritik sa buhay ko, kaya sa mundo ng sining ang naging sandigan ko. Dito ay tahimik, walang gulo, at naging makulay ang takbo ng buhay ko. Kahit na marami ang nagsasabi na ang tinatahak ko raw na landas ay walang patutunguhan. Sayang ang 4 o 8 taon na aking pinag-aralan kung di ko naman magagamit at di ako makakapag-apply ng magandang trabaho. Ito ang hindi nila alam na may pangarap ako, may plano ang Diyos sa buhay ko. Kumikita naman ako ng pera dito, di naman gaano kalaki, pero hawak ko ang oras ko. Dito rin ako masaya. Ang pagiging alagad ng sining ay isang marangal na pamumuhay dahil pwede kang kumita ng pera sa pamamagitan ng pagtanggap ng mga komisyon o di kaya sa mga kolektor na gusto yung obra mo. Yung iba sa auksyon at mayroon ding yumayaman dahil sa kanilang mga pinaghirapang obra. Pero para sa akin, ang pagiging alagad ng sining ay makahulugan dahil pwede kang gumawa ng ingay sa tahimik na paraan. Maaari kang magbigay ng pahayag sa publiko na walang sinasabi. Pwede kang maglathala ng mensahe at ang maganda ron, mga matatalinong tao o kapwa alagad ng sining ang may tanging kakayanan upang maunawaan ang iyong mensahe. Kaya sinabi ko yung katagang pwede kang gumawa ng ingay sa tahimik na paraan. Kasi isa sa definition ko sa painting or sa mga obra is art is the sound of silence. Art is the silent poetry. Yung painting kasi, para kasi silang mga libro. Oo, para silang libro. Alam mo kasi yung libro, tahimik lang sila. Napakatahimik. Wala silang ingay na inilalabas. Pero kapag binabasa mo, doon mo makikita or doon mo malalaman ang tunay na kahulugan sa laman nila, kung ano yung gusto nilang iparating, ipahiwatig na mensahe, parang mga dyaryo. Kasi kapag hindi mo yan basahin, di mo yan mauunawaan kung ano yung nais nilang iparating. Yung pagkakaiba lang kasi ng painting at saka libro, yung libro ay nakasulat talaga, mababasa mo agad. Pero yung painting, uunawain mo muna. Dapat i-analyze mo kung ano ba yung nais ipahiwatig ng isang manlilikha nito. Lalo na kung abstract, napakahirap niyan unawain. Minsan nga kahit nga yung artist, nahihirapan silang mag-explain kung ano yung kahulugan ng kanilang obra. Kaya kung isa ka sa mga mahilig mag-drawing or hobby mo yung pagdo-drawing, yung may papayo ko lang sa mga nagsisimula or sa mga beginner, ituloy nyo lang.
ituloy niyo yung pag-drawing dahil sa totoo lang, hindi lahat ay binigyan ng Diyos ng kakayanan o ng talento sa larangan ng sining. Iilan lang po tayo. Yung iba, binigyan sila ng kakayanan, may magaganda yung mukha, mga gwapo, maganda. Sa totoo lang, wala namang talagang pangit. Yung iba, binigyan ng kakayanan, kumanta, sumayaw. Pero sa larangan naman ng sining, hindi lahat ay mga artist. Yun lang po yung masasabi ko sa ngayon. Ako na po yung magpapaalam. So, salamat nga pala sa mga nanood. Sana po isuportahan nyo yung vlog ko kasi simula ko lang po. At asahan nyo po, marami pa pong darating na mga vlog patungkol po sa sining. Sa art po yung focus ko. Kaya nakikiusap ako at naway suportahan nyo yung passion ko, yung pagbibigay ko ng inspirasyon para sa mga artist. Kung may mga katanungan kayo, ako po isang self-taught lamang pero may marami po akong nalalaman na tungkol sa sining. Dahil marami na po akong experience ng mga nasalihan. Hanggang dito na lang po. Maraming salamat and God bless you all.